Ay, good evening po. Dominic po yung pangalan ko. Nakarami rin kami yung saan po ba sisimulan? Sabi sa'yo, tuloy ako ng ganda. I also told my wife, sabi, I was gonna read the room. Kung ano ba yung pwede kong i-share at kung ano yung dapat amin-amin na lang. Ay, may natatawa. May natatawa kasi alam ko marami ka rin istorya. Siguro kung kwento ko na lang sa inyo yung simulan ko na muna kung paano kami una nagkakilala. Hindi ko alam kung saan sisimulan. Okay. Ito ang pananan ako kay Miss Jane. Sorry, sinubukan ko actually magsulat ng something. Pero I'm not the type kasi yung babasa-basahin. Meron pa nga akong poem eh. Ganda na nahanap kong poem. Actually, gusto kong basahin yun. Pero kasi, kumpara dun sa'yo, tayo yung mga... Pero I think mahalaga ito ngayon. Kasi, this is where we're at right now. So, hindi rin ako mabasa nito. Natsambahan ko lang yung kuya ko nung isang araw. Nagpadala ng point dun sa group namin. Hindi ko alam title na to eh. But it starts out this way. When I'm dead. When I'm dead, your tears will flow. But I won't know. Cry with me now instead. You will send flowers, but I won't see. Send them now instead. You'll say words of praise, but I won't hear. Praise me now instead. You'll forget my faults, but I won't know. Forget them now instead. You'll miss me then, but I won't feel. Miss me now instead. You'll wish you could have spent more time with me. Spend it now instead. When you hear I'm gone, you'll find your way to my house to pay condolences. We haven't even spoken in years. Look for me now. Siguro dapat ganito tayo sa mga pakilala natin, people who we value. I wish I could have spent more time with Miss Jane. Pero I'm sure nagdadalawang isip yun bago ako tawagan. Kay RJ hindi si RJ ko alam. Hindi magdadalawang isip yung tawagan si RJ. Pero siguro sa akin magdadalawang isip. Maybe because at some point naisip niya na artist ito. Hindi basta-basta nalalapitan. Yung tingin niya sa akin. Ang tingin niya sa'yo, anak eh. Sa akin, siguro, to some extent, maybe both. But also as an artist. Katulad ko kasi siya eh. Hindi ako. Katulad siya ng mga artist, ng mga nandito. You can't just approach her. And yung, pwede tayo maging magkaibigan, pero magkatrabaho, saglit ito yung una kong experience sa kanya. Gumagawa kami ng, hindi pa ako gumagawa ng teleserye nun, pero it was my first drama. Ang pangalan niya Kahit Kailan. Soap siya na weekly, hindi pa kasagsagan ng mga teleserye nun. Tapos yung final scene, hinahanap ni Sunshine Dizon kasi for the whole show, yung nanay niya, hindi niya nahanap. Finally, eto na, magtatagpo na sila. Final episode. Cameo. Mami mo. Tapos dumating siya sa set. Pagdating pa lang. Hi po, ako si Dominic. Ako po yung mag-direct sa inyo today. I'm so honored to meet you. Ganun. Kukunin niyo ako last day. Ano to?
ko kasi po, sabi ko, siyempre hindi ko pa alam na Jane yung pangalan. Hindi po, Miss Jacqueline, kasi gusto namin siyempre may taki yung artista, di ba? Nakakagaling ano, tapos kung sino-sino na po kayo, hindi mo pwedeng talent lang po. Kaya ito nga po namin, Miss Jacqueline kasi. Wala nga sinabi ko ba na gano'n. Ito lang, isa lang yung eksena po ninyo. Magtatagpo kayo, nakikita kayo. Alam niyo kung sino kayo. Alam niyo kung sino ang isa't isa kahit hindi ka pa kayo nakikita for so long. Dapat ko ba kinakwento ito, Kate Owa? So sabi ko, pag nakita kayo, huwag muna kayo magyakap. Bibigay natin, bibigay ko sino, bibigay ko. Hayaan niyo maunahan ng audience kayo umiyak. Bago kayo, parang gusto ko yung audience, sinisip ng audience, yakapin mo no, tagal-tagal mo, yakapin mo no. Ganun feeling. Tapos binibigay nyo talaga, nagkakatitigan kayo, kahit iyak na kayo, hindi nyo parang niyayakap yung isa't isa. Tapos kailangan, makunahan kayo audience, sabay-sabay kayo iyak na audience. Okay? Okay, action. Si Direct Aya to pa action. Okay, and action. Nagkita, sabi ko, may distansya, huwag kayo maglalapit. Distansya. Wala sa script, hindi ba titigan? Nakalagay lang sa script, nagkita, umiyak, nagyakapan. Wala pa yung yakap. Ako magkakil ng yakap. Sige. Jane. Distansya. Jane. 3 minutes na. Walang ubus na siya. Sige, cue. Magyakap na. And cut. Paano ba sinasabi ito sa mahuhusay? Pakisabi nyo, ganda ang ginawa. Tapos pakisabi kay Miss Jane, pwede ba tayong gumawa ng version na mas masa? Sabihin mo kay Sunshine, hindi na siya kailangan ng camera na kay Jane na. Tapos, baka pwede niya kabigyan ng version. Okay yung ginawa niya. Pero bigyan niya ako ng version na mas masa, yung talaga iiyak niya. Pwede ba gumawa tayo sa pang version? Yung iiyak mo talaga, yung pang ano talaga, yung typical na afternoon na bigayan. Sino may sabi? Si Direct daw ko. Nakikita ko eh. Sabi mo kay Direct. Yun na yun. Actually, nung panahon na yun, medyo na-offend ako. Sabi ko, kasi dati kapag gano'n rin ako, nung panahon na yun may mga insecurities ako eh. Pag yung cameraman mo, kasi kapag ang cameraman mo, camera operator na ang tawag yun nga pala. Kapag camera operator mo, hindi ka gusto, hindi niya ibibigay yung shot. Sasabihin mo, saktong-sakto, kahit alam niya yung shot. Hindi mo, parang hindi ako ginaman-compose ni ganyan. So feeling ko gano'n, she was holding back. Until medyo fairly recently ko na lang na-realize na dati kasi I felt like I had to earn it. I had to earn her tears. And then I realized, and medyo recently ko naisip, no, that was her take. Yun yung palagay niya dapat yung eksena. Pero if you've already earned it, Direct Dom, pwede natin pag-usapan. And if you're able to sell your interpretation of the scene to me, gagawin natin gano'n. Gano'n siya mag-demand sa director. Because there are only 3 things I felt were really important for her. Top, ikaw, kasi pag nakausap ko siya, si Gwen, si Elle, can do no wrong. Para lang alam nyo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo pag kayo lang magkausap. Pero pag kami kausap, wala akong narinig na sinisisi niya kayo o
o sumama loob na sa inyo. Wala. Pangalawa, doon is the craft. Pangalawa sa inyo is the craft. Yun yung pangalawang ano. Pangatlo, mga kaibigan. Yung mga kaibigan, maganda rin malugar doon sa mga kaibigan. Kasi si Miss Jane, although very choosy yan sa mga makaka-collaborate niya, sa mga kaibigan, wala siyang pinili. Alam niya, Eric, yung team ko. I'm sorry I took the liberty of asking my team to come today. Because pag makikita mo si Miss Jane, hindi niya hilig tumambay sa standby area. Pupuntayan ko saan yung staff, kung saan yung crew, doon siya kakain. I'm sorry kasi gusto ko lang malaman mo rin because ganun siya, para lang alam mo what kind of person your mom was. And, you know, so para you'll know that it's in your blood, and malalaman ninyo na ganun siya. At kontratuhin niya kami lahat. Special ka Ada. Pero anak rin kami. Marami tayo. Parang ganun. Kasi kontratuhin niya kami, parang anak, because she just had so much motherly love in her that she would do it for everyone. Nung lock-in sa Bolero, may luto-luto pa yung nalalaman. Kapag may natikman siya na ginawa yung art dip or binili ba lang, parang ginawa lang siguro ng art dip yun. Hindi, ganito dapat yan, naayusin ko yan. Kasi ganun siya kailangan i-express. No? Because, at saka masarap eh. Masarap yung feeling kasi nga, one thing about her when she reaches out to you and you become yung gusto ka niyang kaibiganin, hindi yung collaborate yung kaibiganin, yung staff, yung crew. It's very genuine. You know it. Na mararamdaman mo, it's genuine. She's that kind of person. And that is exactly why she's so good at what she does. Because there's so much truth. There's so much honesty. There's so much sincerity in her acting. Kaya kapag kami nag-uusap, talagang kailangan sold na sold siya dun sa binubuo nating character together. Kundi hindi niya mabibigay. So kailangan kilala so that yung ginagawa niya is completely honest. Yun yung specialty niya, napaka-honest ng acting niya. And since si Miss Jane was completely honest, I also want to be very honest right now. First, Miss Jane, honest siya kasi yan nung nahuli siya dun sa lock-in na nag-yosi. Inamin niya, bayad siya kagad ng 10,000 dun sa Shangri-La ba yun, o mga hotel. Inamin niya, very honest. So, tapos nung inulit niya, inamin niya ulit. Magkaibang hotel pala yun. Yung isa yung parang quarantine hotel. So I also wanna be honest with you. Sinabi kasi niya sa akin nun, nasa Bolero taping naman kami nun. Tapos nag-inom siya. Tapos nakita ko siya tanghali na. Tapos lasing-lasing siya. Tapos sabi niya, Dre, huwag mong sasabihin, no? Huwag mong sasabihin sa kanila nag-inom ako. Miss Jane, sorry. Agad-agad eh. Sinabi ko. Hindi dahil gusto kita ilaglag. I just found it so funny because you were gonna get away with it. I knew it. But you were at that level. But it was just so funny. So yun yung una kong gustong i-admit sa'yo. Second, I have to be honest. Also, eto mas seryoso. Para alam mo rin. Pag narinig ko, pag nabalitaan ko na makakatrabaho kita, medyo may buntong hininga ako. Bakit? Kasi you demand a little more from me than other actors would. And parang bumabalik lang sa akin. Ayoko sabihin karma ko yan. Kasi alam niyo yan, Zar, Eric,
Mahirap akong katrabaho, di ba, bilang director. Ang dami kong hinihingi. Nadaan ko lang sa parang, di ba, parang pag-ibo, ganyan. Pero mahirap, mabigat akong katrabaho. Because I demand so much. And sa kanya, gusto mo, you wanna collaborate with me? Gusto mo ma-achieve na mula sa kaibigan, eto anak, eto yung tunay kong anak, eto, kung gusto mo umangat sa level ng craft, I need more from you. So meron akong buntong hininga kapag sinasabi sa akin, direct, ang gaganap na ganyan si Jane. So, hindi dahil na I hate you, in fact, I love you, and I love what you bring to the table, Miss Jane. Pero alam ko lang, extra effort ako pag nandun si Miss Jane. Dahil ganun niya kamahal yung craft. At dun kami nagkakasundo. Because kami pag nag-uusap, we know that we have to protect this industry. Because this is the only thing we do. And this we seem to be good at it. And the last thing that I want to be honest about, Miss Jane, I am honestly going to miss you. And I hope, hindi ko na kasi natanong sa'yo, I hope by now I have already earned it. Thank you, Miss Jane, for everything.